God is good. Jesus Christ. Almighty God. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Meron tayong 9:33. Masariwa pa po ang oras. At atin pong patuloy na ibahagi ang salita ng Diyos sa binuksan ng ating kapatid na si Pastor Armando. At malinaw po yung kanyang binahagi mula sa banal na kasulatan. Yung mga salitang binanggit ni Propeta Isaiah na binasa kanina. At doon po ay may binanggit na salitang Emmanuel. Sa dictionary po ng Webster, from 15th century, doon po sinulat yung word na Emmanuel. Yung pronunciation ng Greek at saka yung Hebrew, halos magkatunog siya. Sa English, Emmanuel. Sa paglilinaw sa Tagalog, ayon sa Mateo chapter 1, verse 23, pakibasa po doon. 1:23. Ganito pang ating mababasa. Narito ang dalagay magbadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. So, malinaw po. And how many thousands of churches today, ang declaration ng manifestation ng Diyos, yung sumasa atin ang Diyos. Si Christ bilang larawan ng Diyos, nanahan ang Diyos sa Kanya bilang Espiritu. Amen. Ngayon, ang tanong, papayag ka ba na ang Diyos manahan sa iyo? Amen. O nag-amen kayo ha? Ibig sabihin, kapag manahan ang Diyos sa iyo, nasa iyo ang lahat ng problema. Amen. Huwag kayong tataka sa problema. Ang tao hindi dapat magreklamo sa problema. Sabi ko siya na Sapagkat yun ay salita ng Diyos na yung word na Emmanuel God bless. sa Tagalog ay sumasa atin Ang Diyos. ang Diyos. Labanan kasi yan. Ibig sabihin, yung church na ito na merong 17 pastor ang nagdaan, ang tinataas dito walang iba yung pananahan ng Diyos. Ibig sabihin, yung problemang dumating dito, Tambak. pananahan ng Diyos, hindi kayang dalhin ang mga problema sa church na ito. Kaya po, nilalayuan ito ng maraming leader ang lugar na ito sapagkat yung word na sumasa atin ang Diyos, ang buong problema ng buong daigdig ay dala ng tao kapag siya ay pananahanan ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, kapag dumating ang problema sa iyo, nakatakot-takot na problema, problema sa pera, problema sa kagalingan, problema sa pamilya, problema sa asawa, problema sa kaibigan, problema sa kapwa manggagawa, yung problemang yan, bakit dumating? Sapagkat sumasa iyo ang Diyos. Kapag pinoproblema mo ang isang problema, pag lumayo sa iyo ang Diyos, pag wala kang problema, puro tawa ka na lang. Ibang usapan yun. Amen. May tama ka. Now, let us prove bakit ang celebrations, okay, doon sa mga ordinances of God. Gusto ko lang kapiyawan sapagkat maraming kumukopya sa doktrina ng Diyos. Kinakapi-kapi po. Ngayon, ang nakakalungkot lang po doon sa mga kumakapi, merong nagtanong, hindi sinagot. So, nakakalungkot po sapagkat pwede naman magkopya, pero tiyakin ang pagkopya na talagang nasundan. Okay?
So, ayaw ko na lang sabihin kung sino po yun. So, i-clarify natin na isa sa mga binanggit kanina ng ating kamanggagawa sa Panginoon yung mga ordinances of God na meron pong pag-celebrate every year bago natin pupuntahan yung pananahan ng Diyos, yung Emmanuel. Yung talagang bilang ng isang buwan kung ilan talaga ang araw. Okay. Puntahan muna natin yung Genesis chapter 8. Pakibasa po, Pastor, doon sa Genesis chapter 8, verse 13. 13. Ganito po ang ating matupad. At nangyari ng taong ika-601 ng unang buwan, ng unang araw ng buwan, ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inalis ni Noe ang takip ng sasakyan at siya tumanaw siya. At narito, ang ibabaw ng lupa ay tuyo. Tuloy po. Sige. At ng ikalawang buwan, ng ika-27 araw ng buwan, ay tuyo na ang lupa. Ilang araw? 27. Anong nangyari sa 27 araw? Tuyo na. Natuyo na ang lupa. Natuyo na ang Lupa. lupa. Okay, tuloy. At nagsalita ang Diyos kay Noe na sinasabi, lumunsad ka sa sasakyan at ikaw at iyong asawa at ang inyong mga anak at ang mga asawa ng inyong mga anak na kasama mo. 17, ilabas mo ang kasama mo ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman at mga ibon, ang mga hayop at ang mga bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa upang magsipanganak ng sagana sa lupa at magpalaanakin at mga sinami sa ibabaw ng lupa. Okay, tuloy mo basa, Pastor. 18. At lumunsad si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak na kasama niya. Ang bawat hayop, bawat umuusad at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa ayon sa kanya-kanyang angkan, ay nagsilunsad sa sasakyan. Verse 20. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon. Tuloy. At kumuha ng lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis Medyo dandahan lang, medyo dandahan. at naglagay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. Sige, 21. malapit na. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy. At nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao. Sapagkat ang haga ng puso ng tao ay masama. Mula sa kanyang pagkabata, ni hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Tuloy mo, Pastor. 22. Ang ganda ng paliwanag ng Biblia. Samantala, ang mga lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang paghahasik at pag-aani, at ang lamig at init, at ang tag-araw at tag-ginaw, at ang araw at gabi. Tuloy po. Sige, tuloy. 9. Medyo dandahan kasi ang ganda po ng pagkapaliwanag sa Biblia. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak. At sa kanila ay sinabi, kayo'y magpagpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. Okay. Verse 2. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa. At ang bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Tingnan niyo po ha, kasi po ang haba ng scripture, napakaganda po ang panahon ni Noah tungkol po dyan. Amen. Babalikan natin yung isa sa mga bersikulo na pinasa kanina sa verse 13. Genesis. Opo, chapter 8, verse 13. Okay. Verse 13. Ganito po ang ating mababasa. At nangyari ng taong ika-601 601 ng unang araw ng buwan ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa. Unang araw Nang ng buwan. buwan. Okay, pagdating ng 14.
14. Nang At ang ikalawang buwan ng ikadalawamput-pitong araw ng buwan Buwan. ay natuyo ang lupa. Okay. So, pag tinignan niyo po yung chapter 8 ng Genesis, sa mga nagbabasa sa Biblia po, no, yung mga nagbabasa makinig lang. There is 28 days. Walang 30, walang 31, walang 29, kundi 28 days. Ngayon, sa panahon natin, ang celebration ng Israel na ginamit si Propeta Moises, dito sa Genesis chapter 23, kung paano po ang kanilang pag-celebrate po sa tuwing taunan. Okay, gusto ko lang ipapakita po itong sa Levitico chapter 23. Levitico chapter 23. Iyong celebration po nilang 15 araw. Amen. Okay, tingnan natin na. Ganito pang ating mabasa. Tayo sisimula sa 1. Verse 6. Sa 6 tayo. Ito ang mababasa natin sa Levitico 23, talata 6. At nang ika-15 araw ng buwang iyan, ay kapistahan ng tinapay na walang libadura sa Panginoon. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Iyan po sa Israel. Yung pagganap ngayon ng Israel sa pagpatay ng kordero, nilinaw din po ito sa Biblia sa Exodus chapter 12 verse 6. Exodo. Para po makita natin yung ebidensya kung gaano ka-importante ang paggamit po ng pizza sa buwan. Amen. Okay. Basahin natin. Ika-12 kabanata ng Exodo, talata 6. At inyong aalagaan hanggang sa ika-14 na araw ng buwang ito. Ibig sabihin, ang pagpatay sa kordero sa Exodus chapter 13 verse 4 ay pinaalis sila si Moises sa Egypt sa first month of the year, at doon din po sa first month of the year pinakuha si Moises dyan sa Exodus chapter 12 ng kordero na sa ikasampu. Doon sa ikasampu na yon, alagaan nila ang kordero ng 4 na araw at papatayin nila sa paglubog ng araw. So doon po pinakita ang competition na mula sa ikasampu, idagdag mo yung 4 na araw, 14. 10 plus 4 equals 14. 14. Now, sa saligang batas po, hindi magiging honor ang isang complaint o pataw ng isang kaso sa isang tao sa anumang korte kung hindi po nakasulat sa saligang batas. Ibig sabihin, itong competition na ito ay nagmula po yan sa 10 utos mula sa Diyos, at ang kanyang ini-introduce walang iba, iyong Exodus chapter 20 verse 8. Okay, doon po nag-introduce ang Diyos, mga kapatid. Alam niyo bakit hindi itinuturo ito? Mamaya po makikita natin yan. Okay. 20 verse 8. 20 verse 8. Ganito po ang ating mababasa. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Tutuloy ko lang. Yung Sabat upang ipangilin, itinuturo din doon sa Genesis, 6 na araw naglikha ang Diyos ng lahat ng bagay, kasama na yung kinarga ni Moises, ni Noah, sa daong. Okay? Ngunit pagdating ng ika-7 araw, ang Diyos ay nagpahinga. So, tingnan nyo. 6 plus 1 equals 7. Diyos nagbigay ng araw kung ilan lang ang araw sa loob ng isang linggo. At pinagpatuloy natin ngayon yan. Pagdating sa Labor Day, mula Lunes hanggang Biyernes, tinawag po siyang
Anong tawag? Labor Day. Araw Working days. days. Pagdating ng Sabado at Linggo, tinawag siyang weekend. Alam natin yan. Okay. Ngayon, pagdating sa spiritual, sa paglilingkod sa Diyos, ang Linggo dineclare na first day of the week. Supposedly, ang seventh day is Sabado. Kaya ang Jew, nag-celebrate sila ng Sabat sa dispensation of the Father, which is the old dispensation. Pagdating sa ating panahon, makikita mo doon sa declaration ng first day of the week na ang seventh day of the week is Sabado. Sa working days, makikita mo from Monday, ang seventh day niya ay Linggo. Sunday. Amen. Now, tingnan nyo ha. Itong 14th day na ginawa nila ni Moises pagpatay sa kordero at yung pag-celebrate ng Israel, which is 15 days, okay? Hindi pwede ang Israel mag-celebrate ng 14 sapagkat yung korderong pinatay in chapter 12, si Jesus Christ yun. At hindi rin pwedeng mag-celebrate ang Israel sa 14 sapagkat yung celebration na yun kay Kristo yun dito sa New Testament kasama ang mga apostol, nag-last supper sila nung gabing yun. Ibig sabihin, ang 7 days na celebration sa Israel from 15 up to 21, which is 7 days, sa time natin hindi na pwede sapagkat sa kingship time ni Jesus Christ, yung 7 days na ginawa ng Israel sa paghahari ni Kristo, yung 7 days hindi na pwedeng ulitin ng mga Gentiles sa panahon natin sapagkat siya na ang Savior ng Israel at ng Gentile. Sa mga katuwid, ang dalawang 40 na ito, okay, from Genesis chapter 8, 14 kay Christ, 14 sa Gentile, 14 plus 14 equals 28. sa mga katuwid, walang celebration ng 29 at 30 at 31 sapagkat ang pitsang yan ay labas sa Biblia. Amen. Ngayon, balikan natin yung binasa kanina sa Isaiah, Chapter yung binasa kanina. 7:14. 7:14. Okay, Isaiah 7:14. Isaiah 7:14. 7:14. Yung tanda. chapter 7 verse 14. Okay, balikan natin. Isaiah chapter 7 verse 14. Ganito pang ating mababasa. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihim Yes. at manganganak ng isang lalaki Yes. at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Now, in Romans chapter 8, yung espiritu ni Kristo ay mananahan sa isang katawang may kamatayan kapag manahan magbibigay siya ng buhay. Ngayon, itong propesiyang ito, yung babae na maglilihi, which is si Virgin Mary, ang babae ay nag-represent ng church. Ibig sabihin, hindi pwede, pag tinawag na virgin, hindi pwede na nagkaroon na siya ng relasyon before. As in, si Virgin Mary ay malinis. Ang church, magkakaroon ng manifestation, ang Diyos, which is Emmanuel, God is with us, magkakaroon ng manifestation sa church kapag ang church ay virgin. Sa makatuwid, bawal ang pangangalunya na doktrina sa loob ng church if you are using the competitions, which is the date, and every month, kailangan ang pizza mula sa Biblia, hindi pizza mula sa tradition ng tao. Amen. Now, yung Emmanuel pinanganak. Okay? Anong buwan dumating si Gabriel para dalhin yung bini? 126 Lucas. Okay, basa. Lucas 1:26, ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Nang ika-anim na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel Yes. sa isang bayang Galilee, ngalay Nazaret. Yes. Sa Anong isa- buwan dumating siya? Ika-anim.
ika-anim na buwan. Anong buwan yan? Buwan ng June. June. Na ang June ay kalendaryo ng Gregorian Kalidad. kalendar sapagkat si Joseph, si Mary sa panahong yan ay nagpatala sila sa panahong yon. Nang panahong yon ay panahon ni Kirinyo. Emperor Gregory. Okay? Kaya po, ang Gregorian calendar, active na sa panahong yon. So meaning, ang buwan na dumating si Gabriel ay month of June. Ang binhi, tinanggap ni Mary by spiritual message mula sa Diyos, tinanggap ni Mary na maglihi siya. Okay? June. Ang babae kapag pinasukan ng binhi, from June, ang isang buwan niya ay July. So kung bibilangin mo from July, August, September, October, November, December, January, February, March. 9 months. And how many thousands of doctors today, local, international, pag tinanong mo, Dok, kailan ba talaga, ilang buwan ba talaga ang babae pag nagbuntis para panganak? Lahat po under oath magsasabi 9 months. O panalo na tayo doon. Amen. Amen. Pag below 9 months, anong tawag sa babae pag nanganak? Premature. Premature. Pag sobra sa 9 months, anong tawag sa isang babae kapag nanganak? Overdue. Overdue. Therefore today, ang dagdag bawas sa mga churches, dinagdagan ng salot, binawasan ang kanilang bahagi sa aklat ng buhay sapagkat ang aral na dumating sa mga churches hindi na po pumasok sa isang babaeng virgin. Kaya po, overdue ang aral at premature, supposedly karamihan ang aral sa loob ng mga church. Amen. Kaya po, naging malnourished ang maraming tao. Pag premature, Yan ang kakatawa. Amen. Victor, Naging masasakitin, mahina, paya, sapagkat pinanganak tayo sa maling pagtuturo. Amen. Amen. Ngayon, paano gagawin natin ito? Sapagkat from 15th, 21st century until now, buhay pa tayo. Buhay pa si nanay. Are we ready to face the battle? Amen. Palakpakan mo natin ang Diyos. Hallelujah! Nais ko kayong i-encourage dito sa tulong ng Diyos na tayo ay magsama-sama sa labanang ito. Not by literal or against the government, kundi lalabanan natin ang gawa ng kaaway. Okay? Amen. Sabi ni Paul, ang aking paikipaglaban ay hindi sa laman at dugo, kundi laban sa hukbo ng kadaliman sa mga espiritong himpapawid. Okay? Basahin muna natin. Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians 6:12. Amen. Himpapawid. Okay. Sapagkat ang ating makikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pangunahan, laban sa mga kapangyarihan, Yes. laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Now, if you are a justice from the Supreme Court, or Senate President, Congress, or President of this Republic, in 197 nations, in every leader, okay? Ang kalaban nyo at kalaban natin hindi nakikita. Now, aralin natin ngayon paano natin labanan ang gawa ng kaaway. Amen. Sapagkat ang kalaban ng Diyos natalo na through Jesus Christ. Okay? Ngayon sa time natin, ang labanan, kailangan manalig ka lang. Okay? Manalig ka lang na ang nasa puso't isip mo nagtagumpay na si Kristo. Igang ka lang. Okay? Ngayon, ang pananampalataya, hindi siya tawaging maging successful kung wala kang gawa. Amen. Kailangan meron kang action. Okay? Pag-uwi mo pa nga lang sa bahay, panatotoo ni Pastor kanina, lumikaw lang ako ng konti, biro mo, halos makaladkad, ang audio sa akin, stop ka. Pag stop mo, tamang-tama talaga, tinitik talaga yung gilid na unahan ko. Pero natatawa lang ako sapagkat
yan ay kapirasong bagay paalala sa akin na anumang mission na ibigay sa akin ng Diyos, hindi ako pwedeng pabayaan ng Diyos. Tayo, habang inaharap natin ang labanan sa panindigan sa paglilingkod sa Diyos. Okay. Ngayon, simulan natin ang Romans chapter 7, verse 23. Romans 7:23. Okay. Lahat po tayo ha, ngayon, sa umagang ito. Pakinggan natin to. Chapter 7, verse 23. Ganito po ang nakasulat. Mm. Datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa ating mga sangkap Amen. na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip Mm. at dinadala akong bihag sa ilalim ng Ng kautusan ng Ng- kasalanan 23 ba? na nasa aking mga sangkap. Okay. Malinaw po yung reception ng boses ko. Opo. Okay. Merong nakita si Apostol Pablo. Okay. Si Apostol Pablo ay apostol ng Diyos na tinawag para sa Gentile. At ngayon tayo, bilang naglilingkod sa Panginoon, meron siyang nakita na isang labanan na ito ay wala doon, wala dito, kundi nasa loob natin. Amen. Yan ha. Na itong labanang ito ay ang ini-introduce dito, and I see another law in my members. Warring against the law of my mind. Okay. So we are baptized in the name of Jesus Christ. Amen. So, kailan ang ating fellowship, which is today, first day of the week? Kailan ang celebration nating birth of Jesus Christ? Kailan ang Feast of Passover, Feast of Pentecost, Feast of Tabernacle? Gamit po yan ng kalendaryo from Hebrew up to Gregorian, na ang araw na ginamit po dyan is 28 kalendar. Walang 30, walang 31. Okay. Ngayon, itong kautosan ito, ang sabi ni Paul, warring against the law of my mind. Tayo pinanganak mula sa maling paglilingkod sa Diyos. And this law, mula nang pinanganak ka, ito po ang naisip natin palagi na parang ang hirap gawin. Okay? And bringing me into captivity to the law of sin. Ibig sabihin, instead gawin ng tao o ituro ng tao ang gumugulo sa kanyang kaisipan, yung mga bagay na kinasanayan niya na siyang nagdala sa kanya upang magkasala siya laban sa batas ng Diyos. Isipin niyang mabuti, mayamat mahirap ngayon, milyonaryo at simpleng pamumuhay, pagdating ng linggo nagsama-sama sa fellowship. Ang tanong sa akin, Pastor, bawal ba magsamba ng linggo? Hindi bawal. Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos kahit saan kang lugar, nasa loob ka ng kwarto, pwede kang magsamba sa Panginoon individually. But pagdating sa gathering, exclusively, hindi mo pwedeng dalhin ang traditions of men. Sapagkat ang paglilingkod na yan to worship God in the Spirit and truth. Ibig sabihin, by fellowship time, ako at kayo magkikita, magbibihis. Amen? Siyempre, pagwapo tayo. Dati, si Brad Lope, naglalakad, tumatagilid. By fellowshipping of God, nakikita mo ang lakad niya ngayon straight. And that is why, hindi papayag ang Diyos na aatin ka sa fellowship na meron kang sakit. Amen. Amen. Ayaw ng kaaway na ikaw ay maglingkod sa Diyos. Kaya po, sinarado na sa atin kung paano makakalag sa tradisyon ng daigdig na ito. Ngunit kinahabagan tayo ng Panginoon ayon dito. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, pagdating sa verse 24, abang tao ako, sabi niya. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang nitong may kamatayan? Amen. Ako hindi makapagligtas sa inyo. Ang pastor hindi makapagliligtas sa church.
At ang sino man hindi makapagliligtas sa atin, liban kay Jesus Christ. Therefore, ang Emmanuel na ito, that supposedly God is with us, kailangan po mag-manifest sa atin sapagkat ang kalaban natin, kapag ikaw ay may asawa, ang kalaban mo hindi yung asawa. Kapag may anak ka at lumaban sa iyo, ang kalaban mo hindi yung anak. Kapag may kaibigan kang pastor at inaway ka, ang kalaban mo hindi yung pastor na yun, kundi ang kalaban mo yung mga hindi nakikita, sapagkat ang gusto nila, ang katawan mo ay papatayin nila. And that is why, alam ni brother, kapag sa ganong operation, may pinatay sila para magbantay dyan. Para hindi mo pwedeng nakawin basta-basta. Malalim ang istorya po dyan. And now, sabi ni Paul, abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawang nitong may kamatayan? Romans chapter 8, kung ang Espiritu ni Kristo pag tumira sa iyong katawang may kamatayan, magbibigay buhay. Amen. Now, anong plano niyo, Nay? Bakit gusto niyo pang mabuhay? Anong plano ng Diyos? Bakit nabubuhay kayo at nabubuhay pa ako hanggang ngayon? Amen? Sapagkat kapag dumating sa iyo yung Espiritu ni Kristo, yung katawan nating may kamatayan, magbibigay buhay kapag manahan sa iyo. Amen. Yan ang sekreto na God is with us. Yun po ang sekreto. Ngayon, ang dinay ng Scripture po, ang sabi dito, sabi ni Paul, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ, na Panginoon natin. Kaya nga, tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip, sa kautusan ng Diyos. Datapot ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Kaya dito naglalaban ang ating kaisipan na merong kautusang ukol sa laman sa kasalanan at merong kautusan na dapat sundin talaga natin ang paglilingkod sa Diyos. Dito naglalaban. Pag nag-asawa si Brad Lopi, sanay siya ngayon magsamba ng Huwebes. Sasabihin ng asawa na, oy Lopi, huwag ka munang magsamba. Sa linggo na tayo sasama. Naglalaban ng iyong isip. Sinong sundin ko? Si Pastor Jess, si Pastor Arman, si Brad Noel, o yung asawa ko? Mamili ka ngayon. Ngayon kapag pinili natin ang asawa natin, ibig sabihin Diyos-Diyosan yan. Pero pag pinili mo ang Diyos, wala kang dapat alalahanin sa iyong kaisipan sapagkat ang nag-control sa iyong isip, walang iba, ang Diyos. Ito ang napakalaking pasasalamat ni Apostol Pablo. At ito rin ang napakalaking pasasalamat natin sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, days warfare spiritual sa time natin. Alam mo, pag inaral natin to, yung kabuuan hanggang dulo, nandoon po yung abundant promise ng Panginoon. Ayaw ko lang po banggitin. Ang pinaka-importante, yung topic kanina, yun po ang pinaka window or door of God. Na kapag nabuksan yun, yung battle na yun, magmula sa simula, 100% down in any destinations individually. Claim it. Wala na pong problema yan. Amen. Kaya ako po, para sa akin, bago tayo magtapos, sapagkat may kailan pa ako magturo, iisa lang inisip ko, ang labanan sa pagiging lingkod ng Diyos, hindi ko kiniklaim na aking labanan. Ang nanguna sa atin upang daigin ang sanglibutan, walang iba ang Diyos. Kami, trabaho lang. Tayo, trabaho lang. Serve lang sa Panginoon. Amen? Serve lang sa Panginoon. Serve lang sa Panginoon. Serve lang ng serve. Serve lang ng serve sa Panginoon. Every Wednesday, nag-aaral kami salita ng Panginoon. Minsan hindi maiwasan, marinig ko yung salitang problema doon, problema dito, problema doon, problema dito.
Sabi ko, wala bang manifestation dito? Kasi po, ayaw kong pinag-uusapan ang problema. Problema na ngayon, pag-uusapan mo pa eh. Okay. Meron tayong board of trustee. So, kailangan sa meeting, i-brought out nyo ang problema. Pakinggan natin. Pero yung nag-uusap, problema doon, problema dito, problema doon, problema dito, hindi yan dapat pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin, how can we defeat the evil works? Sapagkat sa loob ng tahanan, may problema na eh. Sa pamilya natin, may problema na. Sa church, ang pag-uusapan natin, yung solution ng problema. Oo, tama. At yung solution ng problema, walang ibang makapag-defeat niyan, walang iba ang Diyos. Through Jesus Christ, and that is why ang Emmanuel na ito ay nilinaw. From Greek words, Hebrew words, up to English words, up to in our time, ang Diyos ay sumasa atin. Kapag sumasa atin ang Diyos, ang sabi sa Biblia, no one can defeat us. If the Lord is with us, who can be against us? To God be the glory. God bless and happy first day of the